Pagod na ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ito ang istorya ng isang kapwa nating OFW na nag-email sa akin. Alam mo, nung na-receive ko yung email niya, nabasa ko. Nakaka-touch. Kasi I never know na may mga kapwa nating OFW na nakaka-relate pala. And na-reach out ko siya through one of my video. Dear OFW, pagod ka na ba? Doon daw niya napanood. Gusto niyang ibahagi ang kwento niya, hindi para magreklamo, kundi para magising, para magpayo at para bigyang inspirasyon ng ibang OFW na tulad niya, tulad natin. Have you ever worked so long only to look back and wonder bakit parang wala pa rin akong naipon? There's one Filipina I want to talk about today. She's 49 years old now and she has been working in Saudi Arabia since she was 23. That's 26 years of service. 26 years of taking care of a family that's not hers, yet treated her like one of their own. Mabait ang amo ko, anak ng mga amo ko. Tinuring nila akong parang kapamilya, kaya ako tumagal. Yan po ang sinabi niya sa email niya. After watching one of my videos, she said she cried while watching it. And she said, "Ate, I want to share my story. Gusto ko pong iparating sa ibang OFW na kahit mabait ang amo mo, kahit gaano ka kasipag, hindi garantiya na uuwi kang may ipon." That's what she said. So let's hear Ate Eliza's story. Ako po si Eliza, 49 years old, isang OFW sa Saudi Arabia. Nagsimula akong magtrabaho sa abroad noong ako'y 23 pa lang. Mahigit kalahati ng buhay ko, nilaan po sa pag-aalaga ng ibang tao, mga taong hindi ko kaano-ano pero tinuring ko ng pakapamilya. Sa 26 na taon kong pagtatrabaho bilang kasambahay, hindi ako umalis sa amo ko. Mabait sila. Tinuring nila akong kapamilya. Pinag-aral nila ako ng culinary. May araw na pahinga, may respeto. Pero sa likod ng lahat ng iyon, tahimik akong umiiyak sa gabi. Dahil habang nagmamagandang loob ako sa iba, habang nag-aalaga ako ng anak ng iba, ang sarili kong anak lumaki nang hindi ako kasama. Hindi ko na nakita ang unang lakad ng anak ko. Hindi ko narinig ang unang salita niya. Ang pinakamasakit ngayon, may asawa na siya, parang estranghero ako, hindi siya komportable sa akin, hindi niya ako malapitan. Tuwing nagpapadala ako ng pera, noon, inuuna ko siya, mga kapatid ko, magulang ko, pamangkin ko. Nagpaaral ako ng mga pinsan. Nagpatayo ako ng bahay, pero hindi ko rin naitirahan. Ngayon, 49 na ako. Wala akong sariling bahay, walang ipon. Hindi rin ako kasal. Buwan-buwan kapag sweldo ko, may mga mensaheng dumarating. Ate, kailan ka magpapadala? May exam kami. Ate, may bibilin kami para sa project. Susunod na buwan, may text na naman. Si kuya, kailangang i-dialysis, may diabetes siya. Wala kaming pambayad sa hospital. Wala akong magawa kundi tumulong. Kasi kapatid ko siya. At sa totoo lang, mahal ko sila. Ginagawa ko ito dahil gusto ko silang tulungan. At kapag Pasko, bagong taon, may okasyon, nagpapadala ako. Ako ang sandata nila. Ako ang inaasahan nila. Minsan, may nangungutang pa. Nagpapahiram ako. Kahit hindi na ako nababayaran, sige lang, para makatulong. Pero ang totoo, pagod na ako. Hindi lang katawan ko, pati puso ko, katawan ko, isip ko, lahat-lahat.
Kaya nung napanood ko yung video mo, ate, pagod ka na ba? Doon ako napaiyak. Pakiramdam ko ako talaga yun. Ako yung sinasabi mo. Ako yung pagod na, pero hindi umaamin. Gusto ko lang sabihin sa mga kapwa nating OFW na habang maaga pa, mag-ipon kayo. Huwag kayong matakot na unahin ang sarili niyo. Hindi selfish ang magtabi para sa kinabukasan mo. Para sa mga OFW na katulad ko, hindi ko sinasabi na huwag ninyong tulungan ang pamilya ninyo. Gusto ko lang sabihin, limitahan ang pagbibigay. Matuto kayong magsabi ng hindi muna. Kasi kung puro tayo bigay, wala talagang matitira para sa sarili natin. Sana may napulot kayong aral sa karanasan ko. You know, Ate Eliza, when I read your email, I paused and I cried. Kasi parang ilang beses ko na rin nararamdaman ang ganyang pagod. Hindi lang pagod sa trabaho, kundi pagod sa pagiging matatag. I really appreciate you, Ate Eliza, and I am so happy kasi I never know na makakarating yung isa kong video sa'yo. Lalo na tayong mga OFW, we carry the burdens of so many people back home. We give and give and give. But the truth, there's a limit to how much we can give when we're running on empty. Minsan tayo pa yung inuutangan, tayo pa rin ang huling makakatanggap ng kumusta ka. At Eliza's story is painful, pero totoo. She worked 26 years, mabait ang amo, hindi siya inaapi, pero hindi rin siya nakapag-ipon. Kaya, hindi lang trabaho ang usapan dito, kundi yung sistema ng pag-uugali nating mga Pilipino. Yung ako muna ay hindi selfish, it's survival. Kasi kung ikaw ang bumigay, sino pa ang matitira para tumulong sa'yo? Ate Eliza, thank you for your courage po. Thank you for your honesty. And to every OFW listening right now, don't wait until you're broken to start protecting yourself. Hindi pa huli ang lahat. Simulan mong mag-ipon kahit paunti-unti. Huwag kang matakot magsabi ng pasensya na. Hindi mo na ako makakatulong ngayon. That's not being selfish, that's being wise. Kasi hindi habang buhay malakas ka. Let's take care of ourselves. Let's honor our hard work. Let's stop waiting for permission to choose ourselves. Maraming salamat, Ate Eliza. Maraming salamat sa pakikinig. Kung sa tingin mo ay may Eliza din sa loob mo, I hope this video reminds you na hindi ka nag-iisa. Let's make these stories heard. Let's build together, grow together, learn together. So if this video helped you in any way, please don't forget to subscribe para mas marami pa tayong kapwa OFW na maabot at mabigyan ng lakas. And I want to encourage you also na nag-ipon rin. One of my video, binanggit ko doon na ipon challenge. And after 10 days, 15 days, come back here and comment how much have you saved for that 15 days. And as I said, na magbibigay ako ng mamimili ako kung sinong mananalo, and magbibigay ako ng 100 peso through GCash. So it's just as a way of a challenge, you know.
So, mag-ingat ka, kabayan. Tuloy tayo na lumalaban. Maraming salamat sa panunood, and I'll see you again sa susunod na video po.